kami naman na Apo Kichig. Sumainyo ang kapayapaan. Pupurit pasasalamat isi. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa Kanya ang kasiglahan, kalakasan, kagalingan. Sa Kanya ang pagtitibay, sa Kanya ang pag-asa. Ngunit ikaw bilang tao, anong kakayahan mo? Sadyang hindi mo kakayanin. Kaya't kumatibay na loloobin ng Ama ang pangunahin, anong hindi nga kaya mahuhulagpusan. Ang may pandinig ay nakarinig. Hindi mo maunawaan ang mga mensahe at walang magpapatibay, magpapatatag na Ama sa'yo'y susuko ka na. Sadyang nakakasuko. Lalo na't ang kapwa mo kapag siyang minasdan mo at sinuri mo ang ginagawa sa'yo. Tunay na wala nga palang makapapantay sa Kristo. At matatawag ang siraulo, yaong papantay at tutulad. Kaya't ang wika naman ng Ama, mga hinirang ko, pagtitibay gawin nyo, kung tunay na kilala nyo'y ako, dadamhin nyo sa tuwina, sa puso nyo'y ako. At kung walang nangungusap ng ganito, sadyang matitibag ka na, mabubuwag ka na. Sapagkat kay hirap pagtiwalaan ng kapwa-tao. Kay hirap maunawaan ng kapwa-tao. Kay hirap tanggapin ang kapwa-tao. Lalo't ikaw ay nagpapakatotoo. Lalo't ikaw ay nagsusumakit at nagsusumikap na magpakatotoo. Ngunit sino nga ang pagdakay maniniwala sa'yo? At ito ngayon ang pinakikibakahan ng mga taong nakikipagtotoo. Ito ngayon ang nilalabanan na pilit ng mga taong nagsusumakit at nagsusumikap. Sapagkat kung matatangay ang pagkatao'y wala na ngang lalaban pa. Wala na ngang makikipagtotoo pa, sapagkat kay hirap ngang makitungo sa kapwa-tao. Lalo't higit ang pakikitunguan mo'y wala pa sa katotohanan. Lalo't higit ang pakikiharapan mo'y walang pangunawa. Lalo't higit ang kakausapin mo'y di makaabot sa iyong sinasabi. Sa halip na bumuti napapasama, sa halip na napabuti lalong sumama. Kay hirap nga pala ng ginagampanan ng isang Kristo. Kay hirap nga pala ng isang ginawa ng isang Kristo. Tunay na walang makatutulad. Subalit magnilay mga mahal. Kung wala namang magsusumakit at magsusumikap, sino mapipili? Sino ang makapapasa? Kaya naman ikaw na anak niyang nagsusumakit, ito ang pangungusap sa iyong maririnig at tunay na may papadama sa iyo kung tapat ka at totoo ka. Anak, kung tutularan mo ang gawa ng kapwa mo, sino ang sa akin at sinong totoo? Kung gagaya ka sa gawa ng mundong ito, hindi ka sa akin kundi ikaw sa sanlibutan.
Kung di mo patatapangin ang loob mo, yamang binibigay ko sa iyo at di mo tinatanggap, sino ang sumaiyot, ano ang tinanggap mo? Kay hirap itong tanggapin. Kay hirap itong pakibakahan. Sapagkat ang pinakamahirap sa lahat, natutunan mong minahal at pinakatotohanan mo ang sarili mo sa kapwa mo pagkatapos ika'y sasaktan ng damdamin mo. At ito ang nangyarit ginawa ng tao sa Kristo. Kaya naman ang wika niya, wala ngang makawawangis, kaya't hindi ko ipalala sa pantulad sa akin. Ngunit, anong pinasan nyo kung wala kayong dinala? Anong pinakibakahan nyo kung wala kayong sinuong? Ano ang may pagsisigawan nyong nahulagpusan kung di kayo nakibaka? At anong pagsubok nyo kung ito'y inayawan nyo? At kung inaayawan naman ninyo, paanong nasasabing totoo kayo? Subalit kung nakikibaka at nakikipagtotoo kayo, hindi bagat tagumpay ay tatamuhin nyo? Kaya't napakahirap, tunay na napakahirap. Kaya't kung ang tao at kapwa mo tao ay nakikita mong ganap at nagpapakatotoo, sa halip na ikay manlibak, dapat maihiya ka sa sarili mo. Sa halip na ikay humatol, dapat matakot ka sa ginagawa mo. Sa halip na ikay humusga, dapat magsisi ka sa kasalanan mo. Sapagkat kung hindi nga totoo ang kapwa mo tao, walang gaganap sa pakikipagtotohanan at sadyang napakahirap. Tunay na napakahirap ng tuntunin ng Ama kapag ang tuntunin ng tao siyang sinunod. Tunay na walang makatatalima sa kalooban ng Ama kapag ang kalooban ng taong siyang pinakikinggan at dinadama. Tunay na walang makasasagot sa kalooban ng Ama sapagkat walang nakakakita kung sino siya at nasaan siya. Subalit ang mga anak niyang nakakadama sa kanya, nasasabing buhay na buhay siya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ngang tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Gawin mo man ang lahat para sa kapwa mo, ang hindi gumugusto sa iyo'y baliwala ito. Subalit, tanging Ama na ang saksi sa lahat ng nagpapakatotoo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, kapag pinakinggan mo na nga ang sarili mo, wala nang makakakilos na katawan mo. Sapagkat kapag nanaig ang pagkatao mo, lupaypay ka ng lumaban sa pananalig at pananampalataya mo. Kapag nanlupaypay na ang pananalig at pananampalataya mo, hihina na ang pag-asa mo. Kapag humina na ang pag-asa mo, patay na ang tiwala mo. Kapag nawala ang tiwala mo sa Ama, pagkataong iiral sa iyo, wala nang puknat ang galit at hinanakit mo, wala nang kaguluhang hindi papatid-patid sa iyo, sapagkat patuloy na kaguluhan na at di na magkakaroon ng liwanag at pangunawa ka. O tao, ito ngayon ang pinupundasyon ng Ama at binubuhay. Kaya't ang nagpapakatotoo, patuloy na hinahanap ang katotohanan at patuloy na dinadama yaong Ama ng buhay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat habang ginagawa mo ang pagiging matapat at pagiging makatotohanan, para kang hinahampas ng bagyo. Subalit ang wika nga ng Ama, lagi mong tandaan ang tinuran ko, walang bagyo sa buong panahon. Habang ikay gumagawa ng mabuti, lalong humahanap ng pasasambit sa iyo ang kapwa mo demonyo. Nang sabi demonyong demonyo sila, sapagkat walang hinahanap kundi ang pagsusuri na kung anong mapaparatang at maibibintang sa iyo. Subalit ang mabuting ginagawa mo, hindi nakikita nila sapagkat ugali nga nila'y demonyo. Ang wika ng Ama, anak, tutulad ka ba sa mga demonyo? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Noon, di ko maabot at maunawaan ang salita ni San Pablo. Kung saan eka ako mahina, kung kailan ako mahina, saka naman ako lumalakas. Ang sabi ko, parang pagtatanong,
Paano siya naging malakas, mahina nga siya? Paano siyang lalakas, mahina nga siya? Doon, pinakilala ng Ama ang salita niya. Totoo nga pala. Kapag may nararamdaman ka, kung minsan parang manghihinang loob mo, subalit pinalalakas ka ng Espiritong sumasayo. Kapag may pinakikibakahan ka, parang ayaw mo nang lumaban, subalit ang lumalaban niya ang Espiritong nasa katauhan mo. Kapag nakita mo yung mga kapwa mong mahal na mahal mo, subalit hindi ka makadama ng pagmamahal sa kanila, parang gusto mo nang gawin ang tulad ng kanila, subalit hindi magawa ng sarili mo ang nananaig ang Espiritong sumasayo. Yaon pala ang Espiritu ng totoo. Yaon pala ang Espiritu ng katotohanan, na kapag siyang tinanggap mo, hindi mapananaig ang katawan mo, hindi mapananaig ang isip at talang damdamin mo, sapagkat ang nananaig, yung Espiritong nag-uumalab at nagsusumigaw na nasa sa iyo. At yaon pala ang gusto ng Ama, hambing sa nagbibisikleta, nang may mabaling rehas, hinanap mo agad kung paano mo ito may kakabit. Sapagkat kapag ito ay nasundan pa ng pagkabali, lalo mo nang hindi mapapadyak at hindi iikot. Kailangan pala kung may nawawalang lakas ka, patuloy kang humingi sa Ama upang patuloy kang siglan nito at huwag kang mawalay sa Kanya. Ngunit paano kung ang tao'y pinananaig ang sarili nila, kay hirap makibaka? Kaya nga't ang wika, bakit mo nga ba pinagkakahirap ng kalooban mo ang kapwa mo samantalang hindi ka naman nila ginugusto? Bakit nga ba ginagawa mo pa itong gusto mo, na gusto ng Ama samantalang sila'y hindi gumugusto? Ngunit ang wika nga ng Ama, kung lahat ng katwir ay katulad ng sa inyo, wala nang tutulad sa katwiran ko. O tao, kaya nga't kung nakikinig lamang ang tao at natututong totoo, mawawala ang isip at masamang kaisipan. Ang mananaygay ang Ama, yaong dulot na mula sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kung kapag ang kapwa mo may ginawa sa iyo, gumanti ka na, paanong nasabing nasa Espiritu ka? At ito ngayon ang pinakikibakahan ng mga totoong Espiritong sumasa kanila, kay hirap makipaglaban. Kaya naman, ang mahina at marupok, nagupo at bumagsak, nawala ang katotohanan, ng ibabaw ay kamalian. Mga mahal, kapag nakaakyat ka na sa 3 baitang at 5 baitang pa ang aakyatin mo, kapag nagtalusira ang isip mo, parang nataasan ka't hindi mo kakayanin at bumaba ka, magsisimula ka na naman sa unang baitang. At yaon ang nais ng Ama. Kapag nakatuntong ka na sa 3, pilitin mo't magsumakit kang umakyat sa 4. At kapag nakaakyat ka sa pang-4, 4 na lang baitang ang hahanapin mo. At kapag nakausad ka pa sa 4, naging 5. At nang maging 5, doon ba'y hindi ka pa makakaakyat? Yamang 3 na lamang sila, anak. At kung ika'y mahina na, tandaan mo, ako'y lakas mo. Ngunit kung hindi mo ako kikilalanin, hindi mo ako magiging lakas. Ngunit kung ako'y aayawan mo, hindi mo ako magiging kalasag. Ngunit kung ako'y tatakbuhan mo at lilisan ka sa akin, hindi mo ako makikita kailanman. Kaya't ang wika ko'y ito, sa 4 baitang pag sumakitan mong tawagin na ng tawagin ay ako, at wag ang buntong hininga mong maghinagpis at galit poot ka, kundi ako pa rin at ako ang siyang manguna sa iyo. Sa gayon, sa hindi mo namamalayan sa hirap mong pag-akyat, yaon pala'y nandun ka na sa taluktok na dapat niyong maabot. O mga mahal, madaling itura nito ng Espiritong pinagmumulan. Ngunit mahirap itong maunawaan ng taong kakamtin ay salita lamang ng kapwa nila lang.
Kaya't ang nais ng Ama, ang mga isip ay abutan na may kalinisan upang mawawaan niya ang kanyang mabuting layunin kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Ang wika nga, kung hindi pa lubos anak ang pandama mo sa akin, at di pa totoo ang pagkilala mo, sadyang talusirang isip mo'y magaganap, at ang pag-aalinlangan ng puso mo'y magkakaroon. Ngunit ang totoong gawin mo'y sa akin katumanggap, at lahat ng hindi marapat ay aking ipaparam, at doon itataas kita't itutuwid ng hakbang, hanggang maabot mo yung dapat mong kamtin. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung minsan, inaalo ka ng Ama, inaaliw ka niya, darating ang manunokso para gapiin ka. Subalit anak na minamahal niya, tapat na kumilala sa kanya. Pakinggan mo'y kaaliwan niya, huwag ang toksong umaalipin upang ikaw ay agawin. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Pinakamahirap sa lahat ng tao'y nangungusap, at sa mga tagapakinig ay mayroong hindi tapat. Yaon ngayon ang pinakikibakahan ng mga tapat at makatotohanan, kung paano siya tatanggapin at maunawaan. Ngunit huwag magbilang taong kaisipan, ilagak mo sa Ama, siyang bahala sa kanila. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alala umbaga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Buhay ba ang Ama? Kaya po kumisan hindi ko nga alam bakit yung iba gusto'y pinupuri sila at pinagtatanghal ang pangalan nila. Ako po'y ayaw ko dahil napakahirap. Kung ano yung sinasabi sa iyo ng kapwa mo, kailangan pakita mo yun Kung ano yung sinasabi mo, kailangan magawa mo Kaya sabi ko po kanina sa Ama, Panginoon at Diyos ko, pwede po bang tagasunod na lang ako at tagapakinig? Pumili ka sa kanila, baka mayroong mapipili ka na. Sapagkat mas gusto ko pa pong manahimik. Pinakilala ng Ama ang tao sa akin. Sadya palang napakahirap mahalin ng tao. Napakahirap magpakatotoo sa tao. At natatama ang mga mensaheng ito. Na hindi ko ito sinasadya at hindi ko ito pinipili sapagkat wala nang ako'y bigyan ng simbahay. Sabi ko, Panginoon, walang masama kung ito'y sundin ko. Kung kalooban mo ay aking titingnan. Kung hindi mo kalooban ay di ko babasahin. At kung hindi talaga kalooban ng Ama, nang ako'y hindi nabigyan ng nagbibigay sa akin, may nagbigay namang iba. At pinatotohanan ng Ama, may lumisan ba anak sa iyo? May kapalit ito. May gumawa ba sa iyo ng di tama? Ako ang gaganti sa kanila. May minahal ka ba't nagmahal ka ba sa kanila? Ako ang magmamahal ng tapat sa iyo. Ngayon, ang tanong ko po ay ito. Panginoon, ang inaral mo sa akin ay ito.
Kaya pinagsumakitan kong tupdin at gawin. Anak, kung dadayain mo ang sarili mo na magkunwari kang mabuti sa harapan ng kapwa mo, ikaw rin ang mahihirapan sapagkat ang kapaimbabawan ay hindi sa akin. Pinilit kong gawin, Ama, ang gusto mo, magpakatapat ako. Pero hindi ko madama yung katapatan ng iba kako. Nakatawa sa harap ko, kinakausap ako, pero damang-dama ko, hindi totoo. Dinadaya po ba ako ng isang espiritu? Binigyan mo, sabi mo, binigyan mo ako ng pandama, binigyan mo ako ng pagsusuri. Alin ngayon ang susundin ko? Anak, kung ano yung pinadadama ko, yun ang totoo. At sila hindi totoo. Eh, paano ko pong susundin ito ngayon? Sundin mo ang sa akin, huwag ang sa tao. Ang totoo po niyan eh, di ko naman gustong mangaral. Ayaw kong mangaral. Paumanhin po kung di kita na labas kanina. Palabas na po ako, dumating ang sumusundo sa akin, sabi huwag na po Eka, at inabot na lang po yung salamat po. Sa mga alagad ko na lang po ibibigay din ako para makatikim naman sila. Nabigay na po yung noon eh. Pag nagbigay ang kapwa mo tao, salamat sa Ama, salamat sa Diyos. Pero yung mga mamamata, yung mga matang bulok, ang alam lang nila, ikaw ang umabot. Ay, nakatanggap ka si ganito, si ganon. Hindi nila alam, hindi ikaw ang nakinabang doon. Yan ang buhay ng totoo, nakikipagtotoo. Pero hindi mo ngayon kayang labanan yan kapag pinanaig mo yung taong-tao sapagkat masasaktan ka. Ngunit sabi ng Ama, huwag ka masaktan. At tandaan po ninyo, kapag mayroong ako'y nararamdaman dito, hindi na ako lalabas. Dahil yun ang sinabi ng Diyos sa akin. Hindi ka pwedeng magkunwari sa kapwa mo, ikaw rin ang mahihirapan at masasakitan. Eh, ba't ko pa gagawin makunwari sa kapwa ko? Eh, ba't gagawin ko pang linlangin ko kayo, nagpapakatotoo ako, kunwari hindi pala totoo? Ayoko po. Tapos magbabasbas ako. Babasbasan ko, bubulong-bulong pa ako sa inyo. Baka ang bumubulong ay si demonyo. Ayoko. Dapat po sarili ko muna aralan ko, di po ba? Kaya hindi ako lalabas kapag hindi totoo. Ngunit paano? Paano? Alam niyo po, hindi naman ako natatakot tumigil eh. Ang kinatatakutan ko ang Diyos eh. At hindi naman din po ako natatakot sa sasabihin ng tao eh. Ang kinatatakutan ko po ang Diyos eh. Sapagkat sa sasabihin ng tao, sanay na po ako yun mula sa simula, ganun na sinabi sa akin. Kumbaga sa manhid na po ako. Iba't iba na dinanas ko. Bakit po sinasabi ito ng Panginoon ngayon? Sapagkat ito babasahin ngayon. Ang pinakamahalagang utos ng Diyos. Paano natin dinadaya ang sarili natin? Paano natin dinadaya ang Diyos sa ating buhay? Ayoko pong maging isang huwad. Sapagkat nasumpungan ko na ang Diyos, ayoko nang magbalik sa unang pagkatao ko. At yan ang iniluluha ko at iniiyak ko po. Ngunit di ko kailangan magmakaawa sa inyo. Di ko kailangang magmakaawa. Sapagkat alam naman ng Diyos ang totoo. Maraming pinagdaanan. Ang tanong ko pa nga sa Ama, ito po. Panginoon, kung ang mga anak mo, nasabi nila'y nadama ka, pagkatapos nakagagawa ng ganon at ganito, na pumapasa pala yun sa'yo, titigil na po ako, maglilingkod, maghahanap buhay na lang din po ako. Totoong-totoo po yan. Kung makapapasa pala sa'yo yun,
Di parang niloloko ko sarili ko, dinadaya ko yung tao. Sinasabi mo, talikdan ko ang hanap buhay ko at hindi mo ako pababayaan. Ginawa mo naman yun, kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Ama. Subalit, paano yung sakit na dinulot sa akin? Ang kasalanan ng iba, ipapataw sa iyo. Tinanggap ko lahat yan. Ngunit bakit ito ngayon ang mensahe? Hindi ko po ito pinili. Ito ngayon ang mensahe ng Diyos sa inyo, sapagkat malapit na ang Kwaresma. Panginoon ang Panginoon, Panginoon ang Panginoon, Panginoon ang Panginoon. Ayoko na, sabi ko, ayoko na po, Panginoon. Panginoon ng Panginoon, pangaral ng pangaral, wala namang nababago. Kaya po ako hindi na nagpapamiting ng pangkabuuan. Sapagkat kung may sentido komun ka at naramdaman mo totoo ang Diyos, hindi na ulit-ulitin pang mistil sabihin sa iyo, alam mo ang Diyos ay hindi huwad. Alam mo ang Diyos ay hindi sinungaling. Bakit nagagawang linlangin? Ang sabi ng Panginoon, di ka makapaglilingkod ng tapat sa akin kapag may saloobin kang hindi mainam. Kaya ayoko magkaroon ng saloobin. Pinipilit labanan niya on. Subalit kapag nangungusap ka, nakatitig ang kapwa mo. Nakikinig yung totoo. Yung iba'y naglalaro ang isipan. Bakit ginagamit ka pa ng Diyos? Ganun pala. Sinungaling ka pala. Dapat hindi na po. Di ba ka? Ngayon, kung binigyan ka naman ng kaparaanan at pamamaraan ng Ama, pagkatapos ikaw mismo, sisira at sinisira mo yon, sino may sala? Di po ba ang may gawa noon? Di ko alam. Ang tanong ko sa Panginoon, ba't nagagawa po iyon? Magsalita ka mga tuwid, binabaluktot ng hindi totoo. Magsalita ka ng tama, minamali ng di tapat. Magsalita ka ng katapatan, hindi pa tatanggapin ng hindi tapat at makatotohanan. O saan ka lalagay? Ito ang tinugon. Anak, kung papaano si Kristong anak ko'y nag-usap sa ilang, ang nakinig sa akin ay nakadama at nakinig sa kanya. Ngunit ang hindi, kumalaban, nagtalusira, humusga, pinaratangan, nanlibak, tumawa, sapagkat palagay nila sila ang totoo at palagay nila sila ang tama. Kaya't kung tapat ka sa akin, anak, daranasin mo yan. Ngunit at pasubali, sumuong ka at ako'y kapiling mo. Kaya, ang kaaliwan na lamang po ng mga tapat ang Diyos. Sapagkat bumaling ka, lumiko ka ng baling, umarap ka, tumalikod ka, wala kang matututoong makikitang totoong-totoo. Maliban yung kapwa mo, nagpapakatotoo. Paano mo namang masusuri yung bilang tao? Hindi ka naman Diyos. Kaya magpakatotoo ka sa kanyang espiritu para patibayin kanya. Mga mahal, ang nakikita ng tao, yung ginagawa lang nila. Ngunit yung ginawa mo sa kanila ay hindi makikita. Anak, tandaan mo. Sambitin mo ito sa kanila. Subalit, ang nasa akin, antigin ng damdamin at budhi niya ay paiiralin. Doon malalasap niya ang tamis ko at makikita niyang totoo ako. Kaya't yung hindi nila nakikita ang mali nila ay huwad at ang nakikita ay mali ng kapwa nila. Ngunit ikaw nakikita mo man ang mali nila ay manahimik ka, anak. Ilagak mo sa akin ang lahat. Kapag binuka ko ang bibig mo, yun ang nais ko at gusto ko.
Ngunit ikaw bilang tao, kapag may nakita kay manahimik ka, nang hindi ka maging isang paimbabaw na matatawag. Kapag nakadama ang tao sa akin, anak, hindi nila pahihigit ang sinuman kundi ako man din. At doon, anak, mapapatotohanan ang nagpahigit sa akin may kaaliwan. Ngunit sino yaon, anak? Sino ang gayon? Sino ang gagawa niyon? Ang patutoong ang espiritu ko'y nasa kanila. Masakit. Pero kung hindi rin po ninyo matanggap, ako rin hindi ko kayang tanggapin pag wala ako sa espiritu. Pare-parehas lang po tayo. Nakikilaban, nakikibaka. Ngunit, ang sabi ko sa Ama, ayaw ko pong masayang ang taon na ang binilang. Pagkatapos ay makikinig ako sa sarili ko. Kung magkagayon pala, anak, tapang ang kailangan mo. Kaya pala dapat tumapang kayo sa katotohanan. Gagawin ko na lang din po yung ginagawa ng kapwa ko. Maliligtas din pala sila, kahit sila'y may nararamdamang hindi totoo sa kapwa nila. Anak, pakatandaan mo, daratal at daratal ang takda. Mapapatotohanan ko kung sinong totoo at kung sino ang huwad. Kaya ang nagpapakatotoo ay gawin ang dapat at ang nararapat. Sapagkat kung sa palagay nyo'y nahihirapan man kayo, ngunit ako'y nagpapagaan ng hirap nyo, mas marapat kayong magpugay at magpasalamat. Kaysa naman nagaanan nga kayo, ngunit nagkasala kayo sa akin. Mahirap. Mahirap maabot. Mahirap matanggap. Ngunit ang alam ko lang po sa oras na ito, ayaw kong mawalay sa Diyos. Aanin mo magdrama sa kapwa mo. Pagkatapos nilang lumuha, kung di naman totoo yung pagmamahal nila sa iyo, ipagtatawanan ka sa bandang uli. Kaya't hindi kailangan ng drama, kundi pakikipagtotoo. Aanhin mo yung mang-uto ng kapwa mo pagkatapos mong nautot na tuwa sa iyo, pag hindi ka ganap nakaramdam ng pagmamahal, mumurahin ka bandang huli. Kaya hindi bali na ang wika nga ng Ama. Di baling ilan ang nagmahal sa iyo, anak, kung tapat lang at totoo. Ang mahalagay, ako ang tapat sa iyo. Inyong pakinggan ang mula kay Marcos. Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo. Natanto niyang mahusay ang pagkakasagot ni Jesus sa mga Saduseo. Kaya lumapit siya at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, guro. Wika ng eskribang huwad. Totoo ang sinabi ninyo, iisang Diyos at wala nang ibaliban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umiibig sa kapwa, gaya ng kanyang sarili.
ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga handog, hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. At wala nang mangahas magtanong kay Jesus mula noon. Madaling sabihing mahal kita. Ngunit paano ang totoo na may damdamin ka sa puso mo na mahal mo nga ang sinabihan mong mahal ka o mahal mo siya? Ngunit ang Ama, ang salita niyang mahal na mahal ko kayo ay totoong totoo. Kaya't ang nais niya ang pagmamahal na yaon ang siyang mabuhay at madama ng mga anak niya upang kung paano ang katapatan at pagiging totoo niya ay makawangis sa kanya. Ngunit, sino nga kaya ang mapipili kung lahat ng puso ay marupok, kung lahat ng isip ay marumi, kung lahat ng katwiran ay baluktot, kung lahat ng gusto ang susundin, kung lahat ng tuntunin ay gagawin, bilang tao't hindi ang Ama ang uunahin. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. O aking Ama, ang tao ay tao, ika mo. Ngunit ikaw ay Diyos ng katotohanan at buhay. Naririto ngayon ang mga anak mo. Masdan mo yaong tinipon mo sa dakong ito. Lirip na lirip mo ang mga isipan nila. Tarok na tarok mo ang mga kalooban nila. Nababasa mo ang hinahabi ng isipan nila. Nararamdaman mo yaong damdamin nila. Batid na batid mo ang layunin nila. Nakikita mo ang paggalaw at gawa nila. Ikaw ang higit na nakakakilala. Yamang tinuran mo, Espiritu ko bumabaka at tanggapin ang tao at isaayos mo sila. Ang hiling ko rin naman sa iyo, ang tapat at totoo'y patibayin mo at ang mga huwad, tapusin mo na, Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, upang budhi nila'y matigatig at magulumihana na at di na magpatuloy sa kanilang kamalian. Sapagkat wala nang hihigit pa sa iyong kalooban at kagustuhan, ngunit sinong mangingibabaw sa iyong kalooban kung lahat ay huwad na mga nilalang? Kaya't maliwanag mo rin namang tinuran, ako'y tagapamagitan lamang at tagapaghatid sa iyo, ngunit ikaw ang kahatulan, kaya't naririto rin muli sila, nilalagak ko sila sa iyo. Sapagkat bilang tao'y walang batid at karunungan, yaong taong bimibigkas ng aral mo, kaya't ikaw na saksit na karirinig ng tinuran, bahala ka na, Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Walang mahihirapang kalooban kung lahat ay makatotohanan. Walang mahihirapang kaisipan kung lahat ay nakikipagtotoo. Lahat ng tao'y huwad ang nahihirapan at nasasaktan. Subalit ang tapat at makatotohanan, patuloy kaaliwan ay kinakamtan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, sapagkat wika mo nga aking Ama, ang hawak mo'y di nila makikita, ngunit kapag nilahad at ginusto mo, sang iglap magagawa mo. Ang ulay na pakikilos na papalaganap mo sa daigdig kapag sinambit mong bumagsak ka na ulan, nagagawa mong dagsa ang lahat ng buhangin kapag ginusto mong pabugsuin sa dalampasigan. Kaya't ang nais mo at layong gawin, walang makatututol kailan paman. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, Ama ko, Ama ko, Ama ko,
Nilalagak ko sa iyong kaluluwa't espiritu ng mga anak mo, sapagkat kung paano yaon ang nais mo, ang malikom ang paparoon at magiging kapiling mo, kung papaano rito sa lupa'y may impyerno at kalangitan din namang madarama, gayon ding higit ang parusa sa tao. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hatcha karamaleya, haleya karameneya. Ama ko, ama ko, ama ko, puspusin mo ng iyong espiritu ang mga anak mong tapat at totoo, at patuloy mo pa silang paging dapatin matapat, at ipaunawa mo ang sayong kalooban at kagustuhan, at siyong patuloy na matigas ang loob, hambing sa batot bakal sila, tarok mo't batid ang lahat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ama ko, ama ko, ama ko, ikaw ang humahawi sa buhawi. Ikaw rin ang maghawi sa isip na madilim, upang ang liwanag ay kamtin at mangibabaw sa yumandin. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Sa lahat ng nagtataglay ng anibersaryo at kaarawan, congratulations at happy birthday. Nawa, patuloy niyong makilala ang tuntunin at kalooban ng Ama at patuloy kayong bahagina ng buhay na masigla't masaya. Sapagkat kung hindi nga magiging ganap ang pandama, sayang lamang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kaya nga tinuran, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay. Kumusta ka na? Kung magkagayon, sinong humaplos sa iyo kahapon para subukan ka? Makadama ka na ng lubos, anak ko. Sumainyong kapayapaan, bakit di matanggap ng tao na ginagamit lamang ang kapwa-tao? At bakit kapwa nila ginamit, nagrireklamo at nagtatanong sila? Bakit di suriin ang sarili nang di sila magtanong at magtanong ng magtanong? Ang inyong mga tapat na totoong lingkod, taga-talima lamang at tagapangusap. Subalit hindi silang naghahabi ng kanilang ginagawa at sinasambit. Ngunit ang masama at mabuti makagagawa ng parehas, lamang Ama ang saksi kung sinong tapat. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang totoong nagtitiwala sa Ama at totoong tinatawagan siya, ang puso nila ay maligaya. At ang ginagawa ng kapwa nila, inaunawaan nila sapagkat alam nila kung patibong lamang yaon sa kanila o para subukan sila. Bakit maraming nagsasabi, Panginoon ko at Diyos ko? Bakit galit sa kapwa-tao? Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Habang may buhay, wala kang masasabi kundi, Diyos ko, huwag kang mawawalay sa akin. Oh, yan ang sabitin mo, para mamaya lalong mahimbing ka. Oh, kapalit ng handog nyo, ngunit isa lamang, sapagkat iba naman ang pagkakagawa niya. Subalit, isa man kung ang iisang Ama ang tinanggap nyo, marami siyang maiaalay sa inyo. At siyaon ang nais ko ninyong mapagnilayan at mapagbulayan.
Kung damdamin nyo, paano dinadaya ng tao ang damdamin niya? Paano naloloko niya ang ama niya? Kung tao'y tao ka, aminin mo. Ngunit wag mong sangam-galang ang sambit ng ama. Ako'y sa espiritu. Maraming makapagtuturan nito. Ako'y nasa espiritu! Ngunit ang gawa ko'y hindi sa Diyos espiritu. Kaya hindi mo sinabing nasa espiritu ako ng ama sapagkat di ka sigurado sa espiritu mo. Mahal na kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal. Magpakatapang-tapang ka man at maging bulusok ka mang sulong. Gawin mo ang gusto mo. Kapag hindi ginusto ng ama, magugupo ka lamang. Dapat alam ng tao yaan. Hindi siya maaring kalabanin at hindi siya maaring labanan. Kaya dapat sumamo at pagpapakababa. Kaya't ang gumagawa nito, tuwirang nakikilala siya, tuwirang nadarama siya, at itong habilin mga mahal ko. Kilalanin niyo ang totoong tinatawagan niyo nang madama ng puso niyo at huwag bibig o nguso niyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ang nagpapakatotoo at mga gustong magpakatotoo, ginugusto pa nilang manahimik at mag-isa. Sapagkat sila ay naghahanap sa ama at hindi kung sino hinahanap nila. Sapagkat dooy masayang-masaya sila habang nangungusap siya. Sapagkat dooy masayang-masaya habang kinakausap sila. Sapagkat dooy masayang-masaya habang sila'y inaaliw. Kaya't di baling lumuluha ang mga mata, maligaya ang puso nila. Yaon ang patutuo ng ama. Ngunit kung sa bagay ka nasyahan at nagalak, yaon ang kinatutuwa mo. Ngunit kapag ang kinatutuwa mo'y ama, mararamdaman mo ito sa puso mo. At nang nararamdaman mo, nakalalaban ka. Kaya naman ang tao, mabuti at hindi, mabubuhay pa rin. Ngunit iba ang sasapitin ng totoo at huwad na tao. Buhay bang ama? Kaya nga't maliwanag ang sinabi, habang may lakas ka, hanapin mo ako. Sapagkat kung mahina ka at saka mo ako dadamhin, hindi mo ako mararamdaman kung paano magpaligaya sa iyo. Ngunit ang wika nga'y paano maunawaan ito ng tao? Kailangang may espiritong magpaalala at magpagunit at magpadama sa inyo. Kaya kung nadarama nyo at naalala nyo at nagugunita nyo ang ama, ngayon nawawawaan nyo yaong tinuturan ko. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, walang taong makatutulad sa ginagampanan ng Kristo. Subalit may pinagtibay upang tuparin ang katotohanan. Kaya't kung sinasabi mo'y Panginoon kong Jesucristo, ngunit sa sarili mo hindi ka magpakatotoo, paano? Naghahanap kayo ng resolba na ng inyong mga gawain, ng mga inyong walit. Ang ayaw nyo, pagkakaisa, pagmamahalan at pagbibigayan. Ang wika ng ama, paano mo ko anak nadama? Paano mo ko minahal anak? Paano ka totoo sa akin? Magalit man kayo kay Constancia, sapagkat di niya batid ang tinuturo at tinutumbok sa inyo. Subalit ang saksi sa lahat sa inyo, kilalang kilala kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kailanman sa kaduwagan ni Constancia bilang tao, hindi magtuturan ng ganito. Kailanman sa kamangmanga ni Constancia sa sanlibutan ay di magluluwal ng ganito. Subalit na itala at nailuwal sa bibig niya upang maparinig ko, mga mahal ko. Upang matantunin nyo ang katotohanan, upang malaman nyo ang katapatan. Magnasa ka, natupdin ang ganito. Ibibigay kung totoo ka. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan.
Hindi ka ba masaya kung nakalalakad ka pa't maligaya? Kapag minasdan mo ang kapwa mo tao na may karamdaman na para bagang naghahanap siya ng kagalingan, di ba kung ikaw ay matalinong tao, sasabihin mo, salamat po, Ama? Sapagkat paano kung ikaw ang pinalit doon? Sasaktan din. Ang tao, kung may say banggit ng banggit, Panginoon ko at Diyos ko, salita na may di sinusuri kung tama at tumpak. Mga mahal, ang wikat habilin, bawat salita nyo'y kataganyong tupdin at pagnilayan man din. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba nga, Ama? Kung magkagayon, tumindig ka, tumayo ka. Hindi sa sukat ng tao doon makikita ang malalim at matibay na pananampalataya. At hindi din sa tangkad ng tao para tumaas at maabot ang mataas na pananalig, kundi nasa kalooban. Kaya ang tao maiksi man ang sukat, ngunit kung matangkad ang pananampalataya, makakamta ng marapat. Buhay ba nga, Ama? Ang may isa, dalawa, tatlo, higit pang nananalig ng tapat, aking diringgin at pakikinggan. Bakit ayaw gawin ng tao ito? Kung sino nagpapakasakit, siya na lamang. Kung sino nagpapakatapat, siya na lamang. Kung sino nagpapakatotoo, siya na lamang. At yung mga huwad, laban-laban. Buhay ba, Ama? Ang nais ng Ama, kung sinasabi mong totoo ka, pakita mo. Kung sinasabi mong tapat ka, gawin mo. Kung sinasabi mong sa Ama ka, pakita mo at gawin mo pa. Tama baga? Tumindig kayo tao kung mali ang tinuran ko. At pukulin nyo si Constancia kung anong nais nyong ipukol. Subalit dahil totoo, tumpak ang tinuran ko, ibabalik ko sa inyo kung anong salita nyo. Mahal, mahal ko kayo. Tuwiran ko. Na mahal ko kayo. Kung walang patatapangin, sino ang lalaban? Kung walang maghahayag, paano mababatid? Kung totoo ang hayag at hayag ang sinasambit, dapat ang tao nga kung totoo'y nakinig. Ngunit kung ang gusto nyo lamang, kung anong gusto ninyo, siyang sasagipin ninyo at siyang kukuha ninyo, siyang pakikinggan nyo at siya ninyong tatanggapin, wala kayo sa katotohanan. Sapagkat kung nasa katotohanan kayo'y alam nyo ang totoo at hinding salita, at alam nyo rin naman ang tapat at hindi, sapagkat hindi sa tinig ang pagmamahal, kundi sa gawa at salita. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Walang pangalawang Kristo, ngunit laganap ang Espiritu Santo. Katulad ng espiritong masama na huwad na tao ay ginagamit ito, mas higit na mas malamang makagagamit ang Ama ko. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't kung misa ng tao, ay salamat eka, naoperahan na ang tenga ko, lumakas na ang pandinig ko, ngunit ang isip niya'y hindi na bago. Ay, salamat teka, naoperahan na ako sa lalamunan, maganda na ang tinig ko, ngunit ang kanyang pagnguya at pagnamnam sa salita ng Ama, di niya magawa. Ay, salamat teka, nagliwanag ng mata ko, ngunit di niya makita mabubuting gawa ng Ama. Anong napala mo? Ang wika ng Ama, ako pa rin ang nagbigay sa iyo nito. Sa iba't ibang kaparaan ang ginamit ko. Ngunit ang nakilala mo lamang kung ano natanggap mo, bakit di mo nakilala kung sinong gumawa sa iyo nito? Ang wika ng Ama, ang lahat ng inopera, tandaan mo anak ko, mamamatay din kung nakasisolba man. Sapagkat walang buong panahon ay nabubuhay. Ngunit maligaya ang taong namatay na ako ang naramdaman. Sapagkat sa kabilamang buhay, mayroon pa ring sasabuhay na walang hanggan. Mahal na mahal ko kayo. Mahal
na mahal ko kayo. Ang tao, ang gustong mahalin nagagawa niya. Kapag mabuti ang pakikitungo, mabuti rin makitungo. Kapag hindi mabuti, gagantihan ang hindi mabuti. Ba ang nais ng Ama? Tao, pagkahuwad ay kalakip. Ngunit ang totoo tapat, ginawaran ka man ng kapwa mo. Kung ano man ang ginanti sa iyo sa mabuting ginawa mo, ang Ama pa rin ang aasahan mong tapat na magmamahal sa iyo. Kaya't patatawarin mo kapwa mo tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan at dito magagawa ng lahat ng dako. Hindi ito magagawa ng lahat ng tao sapagkat ang makatutupad at magagawa lamang ito at walang makagagawa nito maliban ang Ama. Kaya't ang layon at nasa ng Ama, mga anak na minamahal ko, tanggapin niyo ang Espiritu kong tatanggap sa inyo at siyang magbibigay lakas at tapang sa inyo at siyang magbibigkas ng marapat sa inyo at siyang magtuturo ng dapat sa inyo at siyang magtitimpi ng inyong sarili at siyang magpipigil sa lahat ng di dapat. Sa gayon, mapapatotohanan nyo, buhay ako sa inyong mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung kapwa mo mahina ang espiritu na pinagtatanungan mo, ano ang isasagot sa iyo? Kung kapwa mo, espiritu, magkakaisa talaga kayo. Ngunit, ang kapwa mo na mas malakas ang espiritu sa iyo, di ka maunawaan sa maling gawa mo. Kaya't itutuwid ka, titatama ka, ngunit di ka naman magpapatama at magpapatuwid, kaya galit ka. Kibakahan ng mga matutuwid na tao. Galit ang wika ng Ama. Huwag kayong masakitan, mga anak. Talabok, alimuom ng sarili nyo'y iparang nang bumango kayo sa aking pang-amoy. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tahimik po kayo. Galit po ba kayo? Ako rin, nasasyak. Ayaw ko na lumabas eh. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sa totoo lang po eh, pati sa Facebook, ayaw ko nang mangaral eh. Kaya hindi ako lumabas kay Arlene eh, talagang hindi lang po matutulan eh. Pasubali ko anak, itala mo ito, itala. Kaya po late na naman ako kasi kung kailan ako maliligo, tsaka hindi natalang mensahe, ay di hahanapin mo yung palipad. Eh akala ng tao, ikaw lang kumakatha ng isip nun. Aba, wala naman po akong sweldo sa Facebook. Wala akong sweldo rito. Minsan nga, nasasabi ko pa sa sarili ko, Diyos ko, tama ko, ano ba itong ginagawa ko na ito? Wala naman akong napapala sa ganito ko. Nauubos ang oras ko. Hindi ako makagawa. Tapos ganito pa. Subalit pinakita ng Diyos ang pakinabang. Kahapon, sabi nga ni Arlene, Apo, tingnan mo ito, Apo. At alam niyo po ba, habang kinakausap, udyok sa akin, tawagan ko, yung palay sa ibang bansa. At nang marinig, umiiyak. Sabi ko, anak, ba't ka umiiyak? Kasi po, alam kong busy kayo. Naku, ayoko na sabihin, kala yung nagmamagaling. Wag na lang. Mahalaga ang nakakadama sa'yo, salamat. Yung hindi nakakadama, salamat. Buhay ba ang Diyos?
Kaya napagkakasala kayo tawa kayo ng tawa dyan Buhay ba ang Diyos? Bakit po? Subukan mong manood ng sine kapag naunawaan mo yung palabas, natatawa kapag nakakatuwa. Ang tao kasi nakikinig lang ng banal na salita, ang nararamdaman nila galit kaya hindi matawa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Alam niyo po, ako pag nakikinig ng mensahe, purihin ka ma, purihin ka ma, purihin ka ma. Sino ako? Sino ako? Hindi po ako rapat-dapat, Panginoon, hindi po ako rapat-dapat. Hindi ko po gusto itong mga dinalabas ko na ito hanggang sa makatulog po ako. Ayun ang kaaliwan ko. Magising ko, maandar pa. Gising, tulog. Magising ko, maandar pa. Salamat po sa iyo, talagang pampatulog ang mensahe mo. Buhay ba ang Diyos? Yung iba kunwari tulog pero hindi naman natutulog ang isip. Paano mapapahinga yan? Kaya buloktot ang utak. Buloktot. Bulok na, baloktot pa! Buhay ba ang Diyos? Di po ba? Buloktot. Baloktot na bulok pa! Diyos ko, kahirap ng ganon. Ano po? Totoo po yan. Kasi, sabi ko, Ama, huwag mo naman ipapasan sa akin, hindi ko kakayanin. Huwag mo ipadala sa akin, hindi ko kayang dalhin. Kailan kita pinadala? Na ginupo ko't binagsak ko, tumindig ka, tumusad ka't lumakad. Sabi ko po siyempre, nagbilang tao po ako, no? Abay, yung pong tao, tuwan-tuwa pag gumagaling at nasisihan. Yung hindi naman po'y galit na galit sa akin, bakit po baka ako? Abay, ba't mo sila pagmamasdan yung galit sa'yo? Ang natutuwa sa'yo, natutuwa sa akin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal. Kung hindi po kayo naniniwala na sinasabi yun ng Diyos, di bahala po kayo. Hindi naman po ako maglilingkod kundi ako natutuwa Buhay ba ang Diyos? Sige po. Kumusta ka na kapatid na minamahal? Ang pinakamahalaga, madama mo sumiglang pananampalataya mo at kaluluwa mo'y mabuhay at ang espiritu mo ay sumigla rin. Buhay ba ang Ama? Lumakas. Di ba? Tingnan mo yung asawa mo kahit na... Naku, mapalad ka. Mapalad ka, anak. Mapalad ka na lahat ng kasalanan mo'y inaalam mo para isuko mo sa oras na ito. Paano yung mga taong tumitingin sa sarili nila, wala silang kasalanan? Mas malaki ang pagkakasala nila. Sapagkat ang taong tumitingin sa walang sala siyang nagawa, siya'y huwad at paimbabaw. Mapalad ka, umupo ka na. Bakit? Si Magdalena kaya agad nakapagsisi at nagbago dahil alam niyang makasalanan siya. Subalit yung mga mahuwad na tao, galit ng tinutuwid. Bakit marunong pa siya sa atin? Anong karapatan niya sabihin yan? Paanong patutoong siya'y sinaghaharian ng Diyos? Ang dami nilang sinabi. Subalit hindi nila nakita yung mabubuting ginawa ng Kristo. Kung kilala mo ba ang Kristo, ano ba gusto ng Kristo? Sige, hahamunin ko kayo ngayon. Kung totoong kilala niyo ang Kristo, ano ba ang gusto ng Kristo? Gayon palang nasa inyo ang Kristo. Gayon palang gusto niyo gumagawa ng mabuti. At palagay niyo nasa mabuti kayo. Ano ba gusto ng Kristo? Mga mahal, huwag dayain ang sarili at magkunwari pa. Magpakatotoo na lamang. Wala namang may gustong manakit at magkasakitan. Kundi ang gumugusto niyan, yung kalaban, para gapiin ang kaagaw ng Ama ang gumugusto sa kanila. Ngayon, kung totoo kayo sa Ama, bakit di nyo alam ang sa Ama? Tama baga, mga mahal? Paano mo mararamdaman ang hirap ng kapwa mo? Sasabihin mong mahirap, walang pinagkaiba doon sa nakitang nakahandusay.
Ay kawawa naman Eka, wala naman siyang ginawa. Paano mo mararamdaman? Ang gusto ng Ama, may ginawa ka. At kung may ginawa ka naman at galit ka, may nagawa ka ba? O tao, magnilay kayo. Magbulay kayo. Magtanto kayo. Kaya't ang wika, ang pananaw ng mga tao sa mga nagsasalita ng totoo, mayayabang. Ang pananaw ng mga tao sa nagpapakatotoo, magaling, nagmamagaling. Ngunit ang pananaw ng Ama sa mga totoo, tapat, kalugod-lugod sila. Kaya't ang isang anak, ang nais ay makawangis ang mga anak sa lupa. Ngunit sino? Sino ang makatutupad? Mahal mo ang kapwa mo, hindi totoo yung pinahalagahan mo ang sarili mo. Sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, hindi ka masasaktan. Wika ng Ama. Kaya't kapag ang tao'y nasasaktan ng damdamin niya, mahalaga sarili niya. Ang wika ng Ama, huwag mong pahalagahan ang sarili mo, sapagkat ang nagpapahalaga sa sarili siyang nawawalan. Bakit marami ang nasasaktan? Bakit marami ang nagagalit? Bakit marami ang tumutugot? Sino minamahal nila? Sinungaling kapag sinabi nilang Ama at kapwa-tao nila. Di sinsana'y di nagawa yaon. O tao, magbulay kayo ngayon. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Magalit kayo at magdamdam. Batid namang lahat yaan. Subalit mapapalad kayong ginising ang damdamin at napukaw ang kalooban. Napagtanto at nawari yaong isip na mabuti ang kinamtan at pagdakay nagsisi sa maling gawa't kamalian ay di na ba balik-balikan. Walang banal na nilalang at di banal ang katauhan. Kaya nga't may ibinigay na magpapabanal kanino man. Kaya't ang sino tatanggap na lubusan, tatamuhin nila yaong kalooban ng Amang sa kanila'y nagpapakatotoo at dinadaop ang palad niya sa lahat ng tao at ang damdamin nila'y kinakamtan niya, yamang Ama ang sa kanila. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Galit ba kayo? Salamat naman po. Aba, sabi ko, Ama, wag mo pong palalabas ang hindi dapat. Sa tuwing lalabas po ako, hindi ako lumalabas ng gusto ko lang. Ngunit kung nararamdaman nyo, ang nararamdaman ko bago ako lumabas, siguro nga po'y matatauhan. Sapagkat di ko naman gusto ito May pakinabang ba ako dito? Sa inyo po wala, sa Diyos meron. Sabi ko nga sa anak kong bunso, ba anak, sasabihin ko sa iyo, tatapatin kita. Ako anumang oras handa na ako. Kaya lang gusto ko pang mabuhay dahil gusto kitang makita. Ba't po sinabi ko yon? Po, pinasok ni Taneng. Hindi po ako mahihiya. Bakit ako mahihiya? Ang tao, kunwari, pinagmamagaling mga anak, hindi naman. Di baling pagtawanan ka ng kapwa mo, matuwa lang ang Diyos sa'yo. Paano ka magiging isang halimbawa kung puro takip-takip ka, pag mamagaling ka sa pamilya mo, hindi naman pala. Kaya bangan lang yon. Dito ka lang pupurihit, pararangalan ng Diyos, hindi natutuwa sa'yo.
Yung isa, nanonood. May panonood rin sa palabas, sa computer. Yung isang apo magaling Gusto siya lagi ang nangunguna Pag sinabi, ako naman nauna yung kuya. Di ako'y nasa taas po't nagpapahinga at gusto ko nang maligo dahil anong oras ako tinapos na ganyan. Alangan naman basahin ko agad ang mata ko. Dapat po sinusuri para matanto. Sapagkat ako'y nagtatype pong ganyan bigla ako may narinig. Nagsigawan sila. Nagiba ang damdamin ko. Nilabas ko. Nakita ko'y bit-bit yung apo sa kapatid na Maria. At nakita kong pumasok. Ama, pinupuri kita at dinadakila. Walang pagkabula ang gusto mong ipaganap ng maagap at maaga ay pinatutupad mo. Bakit po? Isang araw nakabilad ako dyan. Naku, kung totoo kang may paggalang at pagmamahal sa mga kamag-anak mo, malayo mang kamag-anak minamahal mo pa rin, di ba? Nire-respeto mo. Yung pinapahalagahan mo. Abay, yung batang yun Dan. Ako na may singiti po Singiti. Nako, parang wala. Biglang nangusap ang espiritu na walang pinagkaiba doon sa kapatid ni Vilma na bayaw niya. Walang pagkabula, di ba? O hindi ko po kahiya. Kahit malaman pa nila, totoo namang nangyari. Noon naman yung sa kapatid ni Vilma, yung nandyan yung asawa. Nagwawalis ako doon, may tindahan pa kami noon. Shoo! Sabi ng sasakyan. Aba, muntik na akong nasagasaan. Hindi naman lolobi ng ama yun dahil, wala ako ngayon kung namatay ako noon. Pinatindig ako at binisdisyonan. Tandaan mo anak, isang araw, tutungo yan sa'yo. Sinumpong, ganon daw ang sasakyan. Doon nyo doon nyo dalhin. Sila lang din naman nagkwento. Hindi naman ako nagkwekwento noon. Gumaganyan daw yung motor, pilit dito. Doon doon, sa baliwag, doon sa doktor. Hindi, gumaganyan ang motor. Pagkatapos, nung nakarating dito, sabi ko kay Cecil, palis mo, baka mamatay dito yan. Baka mamatay yan. Ayaw kong tanggapin, sapagkat matigas. Iniiyakan nila. Ayan, dyan, nakasandal yan. May upuan po diyan medyo malapad, doon pinahihiga yung mga pasyente pagka, ngayon sabi ko, pauwi nyo, sabi mo Cecil, anong oras na yon? Siyempre, gusto ko nang matulog at pagod na rin ako sa pasyente, no? Hindi po, ano pong gagawin ko kako? Baka mamatay dito yan. Sabi mo sa akin, bubuhay ako, hindi papatay. Sige anak, gawin mo ito, gawin mo. Pinagawa. Nabuhay. Nang nang nabuhay na at naglalakad na at nakakapagsalita na, wala ka na akong alam, binalik lang sa akin ngayon. Pumasok ka doon anak, sabi sa kanya, pumasok ka doon at manalangin ka. Doon, kay Lord of Pardon, na rebulto, lumuhod siya. Pagkaluhod, tumutumba pa po noon bilang apo kong Cheng. Tumumba naman ako. Kasabay ng pagtumba. Sa akin naman lumapit. Tikot siya. Sabi, bakit? Ano po sinabi niya? Kinurapaneka ako ng 3 beses. Pumikite kang ganyan. Yan ang patotoo ko sa iyo, anak. Di bagat isang araw para ko sino kang sasagasaan mo si Constancia? Para kaya kang nagdaan sa walang tao man lang. Pero salamat, naunawaan niya yon, natanggap niya. Dapat gano'n, natatanggap. Paano yung hindi tumatanggap? Mayabang pa rin at matarik, mataas.
Mga minamahal. O ito naman, yung pagkakataon na yan. Sinabi, naku, eka, isang araw magkakadaop din kayo niyan. Walang pagkabulang. Nagkadaop nga doon. O bakit? Kung bibigyan ka ng perhisyo, anak, tandaan mo, hihingan ka ngayon ng danyos perhisyo, papa-x-ray pa yan, papaganyan pa. Dahil hinahanap namin ay gastos eh. Pero dahil pakikita ko sa iyo, kamag-anak kita, ginagalang ko kayo at minamahal ko, kahit wala kayong galang sa dambana, haharurot kayo. Wala. Sige, wala kang problema. Wala kang problema. Nanginginig ang tatay ng bata. Halika dito, halika dito. Uminom ka, uminom ka, uminom ka. Walang magagalit. Walang magagalit. Magpasalamat kayo't ganyan lang. Ano ibig ko sabihin, mga mahal? Yung tao, alam ng Diyos kung kailan katatapikin. Alam ng Diyos kung kailan kagigisingin. Alam ng Diyos kung kailan katatawagin. Subalit, kapag di mo siya tinanggap, bahala ka. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kailanman hindi pwedeng sabihin, hoy, halika kayo dito, magaling ako. Halika kayo dito, mangangaral ako. Halika kayo dito, nagpapagaling ako. Halika kayo dito, gagamutin ko kayo. Bakit? Bakit mo sasabihin yon? Ikaw ba nagpapagaling? Ikaw ba nangangaral? Kaya maghintay ka kung sino ibibigay ng Diyos sa'yo. Kung sino yung aalis sa'yo, kung sino yung darating sa'yo. Sapagkat ang Diyos ang nagpundasyon, siya ang magbibigay ng lahat para sa'yo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ano baga ang ibigituran sa inyo? Kung tunay kayong may pagmamahal sa puso nyo, ang masakit sa inyo, hindi nyo gagawin sa kapwa nyo. At kung tunay nyong kilala ang Ama, at ang Espiritu niyang nangungusap sa inyo, ipapaunawa niya sa inyo ang lahat ng nagaganap sa buhay nyo. Yan ang taga nyo sa bato. Sapagkat kung tunay nyong kilala ang Ama, at kung tunay nyo siyang tinatawagan at nasa sa inyo siya, mangungusap ang Espiritu niya sa inyo, ipapaunawa ang nagaganap sa buhay nyo, upang di kayong matigib ng galit, huwag kayong matigib ng hinanakit, at huwag kayong matigib ng lumbay. Sapagkat yung Espiritu niyang tinanggap mo, siyang magpapaunawa sa lahat-lahat sa iyo, upang maaliw ka at hindi ka magkaroon ng galit sa puso mo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya, nagkasakit ka man, noong unay inis na inis ka, gusto mong magsalita, hindi ka makapagsalita. Dahil wala kasama, naiinis ka. Nung maramdaman mo ang Ama, kahit di mo pa masabi, natatawa ka na ngayon, di ba? O mas mapalad ka pa. Sapagkat, kahit hindi mabalik lahat ang memorya sa'yo, ngunit ang binago ng Ama sa'yo ay isip mo. Kaya ngayon, nakakatawa ka. Nawa, maganap lahat sa tao yan. Hindi yaong ang sarili nila ang pinananaig, ang sarili nila ang ginugusto, ngunit sinasabi nila, Panginoon ko at Diyos ko. Buhay bang Ama? Kaya mapapalad kayo katulad mo. Hindi ibig sabihin hindi ka pinagagaling sa dakong ito'y hindi ka pinapansin, hindi ka pinahahalagahan. Tanungin mo yung katabi mo kung ilang buwan bago gumaling. Mas malala siya sa'yo. Mas malala siya sa'yo. Doble ang tingin, may nakatusok, at tumutulo laway. Ikaw, normal. Ang iyong bibig. Bakit kayo magtatampo at sasabihin niyong hindi pala siya magaling? Sino ba nagpapagaling sa inyo? At yung mga gumaling naman ay magaling pala, ngunit nasaan sila? Simple lamang. Pupurihin ka ng kapwa mo kapag natutuwa sa iyo at nasisiyahan sa iyo. Ngunit ang Ama mo, hindi kanya kailangan purihin. Sapagkat siya mismo ang madadama mo't nagpapadama sa iyo. Anak, gumawa ka ng tama tumpak, huwag kang maghanap ng ganti ng kapwa mo.
at huwag mong gagawin ng kapaimbabawan sapagkat wala sa aking malilihim. Kung magkagayon at lahat ng tao sa pagtupad nila at paggawa ay totoo, di sinsanay nagmamahalan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala umbaga, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kasiyahan, sa mga hindi tumatanggap di man makaaliw at makagalak, subalit sa mga tumanggap, magsigabong galak. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Mga minamahal, salamat, mahal na kapatid ko, sa ginampanan mo at ginawa mong yaan. Maraming nagpapasalamat at marami ang gumugusto. Sapagkat yung mga walang oras na magtungo pa sa YouTube sa magganito at mahirap, magkiklik lang sila sa kanilang Facebook, meron na. At yan ang patotoo na hindi inutos sa'yo. Ngunit ang Espiritong nagtataglay para sa'yo, siyang nag-atas sa'yo. Yun ang sinasabing atas. Atas. Kaya ang bawat lingkod dito, hindi sasabihin, oh, yali ka na, gawin mo ito, gawin mo ito. Kayo mismo, kung tatanungin nyo sa Ama kung anong dapat nyong gawin, iaatas niya sa inyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ang bawat isa, may pag-aatas. At kung tutok din ng atas, pakikita rin naman ng Ama kung paano mo tinupad ang atas niya. Mga mahal, kailanman si Constancia hindi magsasabi sa inyo, sapagkat nang kayo'y magsitungo rito, wala namang nag-anyayang Constancia. Nang kayo'y padama, kung anong nararamdaman nyo'y walang nagpadama sa inyong Constancia. Nang pinili kayo'y walang Constansyang pumili sa inyo. Kaya't dapat na marapat kung yaon pa ang nananahan, kayo mismo ang magkakaroon pandama sa sarili nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo, tulad ng tinuran ko. Ngayon, kahit ganito siya, nakakangiti ka. Sapagkat hindi lamang siya ang ginagamot sa spiritual niyang pamumuhay, kundi maging ikaw. Bakit? Sapagkat maliwanag ang katotohanan kung minsan sino nagbabantay. Siyang nauuna. Bakit? Mas hirap na hirap yung nagbabantay habang minamasdan ang binabantayan kaysa doon sa binabantayan na walang pakialam. Buhay ba ang Ama? Kaya ngayon, binabantayan at nagbabantay, dapat parehas na masaya. Tama baga? Tama baga? Kaya ikaw na binabantayan at nagbabantay, parehas kayong maligaya. Eh kung siya lang masaya, bay, kaganda niya. Natakot na tuloy. Di ba? Alarma lang yun. Kaya gusto mo bang gumanta at lalo ka pang gumanda? Aba, hanapin mo'y Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Eh may mga tao namang sasabihin, hindi sila galit. Hindi sila galit. Eh kitang-kita nga, galit sila. Sino dinadaya mo? Sabi ng Ama, buhay ba ang Ama? Eh hindi kami nagdaramdam. Hindi ako nagdaramdam. Eh kitang-kita nga, nagdaramdam kaya. O sino niloloko mo? O Jessica, tingnan ko nga kung di ka na nga nagdaramdam at hindi ka na nga galit. O yan. O tingnan ko nga Jerry kung totoo yan sinasabi mo. Nako, nalaglag. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya yung iba hindi tutungo rito. Pag tinatamaan sila, nagagalit.
Sa halip na matuwa, magnilay, magbulay, nagalit. Bakit? Pang-uuto ba ang nais ng Ama? Utuin ka ba? Utuin ka ba? Hindi ka pala utuin. Ang totoong salita, ang pakinggan mo. Hindi ka pala galit. Ang totoong salita, makatuwa sa'yo. Kung galit ka nga, talaga, sa puso mo'y hindi maikakaila. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O, tingnan ko nga kung di ka galit. Sabi ko na eh. O, tingnan ko nga kung totoo ka na. Kala nyo doon pa rin makukuha yon. Hindi pa rin. Salita lang yon. Ngunit tanging Ama ang nakakakilala sa inyo. Nakakakita, nakakadama. Kaya sa Kanya kayo magpaka-totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ay, Diyos ko, Ama ko. Salamat sa Ama. Tuwang-tuwa ako dun eh. Sekreto ko yan. Alam kong may magagawa. Yan, nadagdagan na po. Ibig sabihin yan, ang isang binigay, maaaring madagdagan. Ang walan maari, ang nawala ng wala, maaaring sidlan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya mana. Aro, salamat sa'yo. Walang matigas na bato, no? Kapag binukpok ng Ama, durog. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya manalika na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya manalika na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Yung mga bata, oh, sige, parte, meron ka na, anak. Ayan, sa tiyan mo. Oh, sige, parte ha, parte. O, tanggalin nyo yung paragan ninyo. Patanggalin nyo yung paragan. Sige. Tanggalin ang paragan. Sasakit ang ngipin pag matakaw. Pag sobra, sasakit ang ngipin. O, sige. O, sige. Parte-parte ha. O, bahaginan yung kapwa nyo. Huwag kayong mag-away-away ha. O, sige, magbigayan kayo.
Bigayan. 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 Oh, magbigayan. Bigayan. Bigayan. Magbigayan. Oh, kwento, 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 kwento. Oh. Tuloy natin ang kwento. Bakit sinabi? Gusto kong mamatay. Oh, kala nyo nalimutan na yon. Balik natin ang kwento. Ano ibig sabihin? Gaano man katagal ang kwento ng buhay nyo, hindi pwedeng malimutan. Yaw ng patutuo ng Ama. Sapagkat lahat ng kwento ay nakatala at nakatanda na yan sa Kanya. O ano? Anong nangyari? O sige, bakit ganyan? Aka na ako yung computer na yan at patayin natin yan at wala nang manood. Kinausap ang apo. Masama yung ganyang ugali. Kailangan matutong magparaya, bigayan. Hindi pwede yung ganyang pag ginusto mo'y sa'yo na lang, pag gusto mo'y sa'yo na lang, pag gusto mo'y sa'yo na lang, kailangan makikinig. Sabi naman ng anak na bunso, kanina po kapa yan siya naman ang nauna lagi na lang, kikonsintihin nyo yan na tuturuan mo ako? Hindi ko alam ang ginagawa ko? Aba, sabi ko, matutuwid mo ba ngayon yang oras na yan na hintayin mo ka ako magkalmante ang utak niyan bago mo ituwid. Sapagkat bulok na bulok ngayon yan hindi mo mapapabango. Baluktot na baluktot ngayon yan, hindi mo maitutuwid. O, sige, tinanggal ang palabas. Walang manunod, isa man. Hindi. Sino ang masusunod? Ikaw, ako. Sa totoo lang kakuha na kay mas gusto ko pa yung mamatay ako kaysa magkasala kung susundin ko yung baluktot, hindi na ako pwede yan. Hindi naman po kasi po baka wala niya kasi kinukonsinti nyo, kaya hindi ko kinukonsinte. Lahat ka ako sila. Pinasok ka ako ng demonyo, hindi ka ako sa Diyos yan. Sabi ko, sinusunod mo ba ako naintindi? Opo, sabi niya. O gayon pala ka ako. Maya-maya po tamahimik ang isa. Lumabas ako. O tingnan mo. Kasi ginanyan ko po yung apo ko. Sapat na ba yung Ama, Anak at Espiritu Santo? Ave Maria Purísima, Ave Maria Purísima, Ave Maria Purísima. Oy, malis ka dyan, malis ka dyan, malis ka dyan. Maya-maya tumahimik siya. Tumahimik. Biden, nanood silang sabay. Nanood silang sabay. At ang sabi, hoy, tingnan mo nga ka ako, magkasundo kayo. Halikan mo nga ka ako si Kuya, hinalikan. Halikan mo nga ka ako si Bea, hinalikan. Oo, ano ngayon? Paano ka ako yung sinasabi mo? Tumawa. Bakit nagugulo? Bakit po ito'y binalik sa inyo? Katulad ng mga bata na yun, ba't binalik ang istorya? Kaya tingnan nyo po, gusto lahat. Sagpang na, sagpang. Puno na yung tiyan. Ganyan po ang tao, di po ba? Makamkam. Meron ay sige pa rin ang sige. Meron ay sige pa rin ang sige. Inaagawan pa yung karapatan ng iba. Na dapat ay ibigay naman sa iba. Ibigay naman sa iba. Ibigay naman sa iba. Kaya maraming gutom sa mundo. Kasi kung sino lamang ang may kakayahan, sila ang umuunlad ang buhay. At pagkatapos hinahamak pinagtatawanan. O sino pa ang may gusto nito? Ang Ama ba? Hindi niya gusto ito. Ang dapat mawala sa tao ay ugaling buhaya, ugaling manok, at ugaling ahas, ugaling daga. Buhay ba ang Ama? Kapag yun ang nawala, lahat matatawa, lahat masaya, lahat maligaya. Paano namang mawawala yun? Gustong-gusto nga, gapiin nga yung matitino. Kung tunay ka bang matino, paaagaw ka ba naman? Kaya ngayon, dyan makikita yung taong matalino. Mamimili kung sino unahin at pipiliin. Mamili kayo ngayon para masabing matalino kayo.
magparte-parte, 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 parte-parte. Mayroon talagang taong paborito yun eh. Halimbawa, paborito yung kulay na yun. Miat-miya, yun na lang ang tanong. Sinuot eh. Minsan nga po, natanong ko si kapatid na Violet, kaya tinawag na Violet yan eh. Magagalit ka sa akin ngayon. Kung hindi mo tatanggapin, may pasubali. Kasi po ganito yun eh, magkukwento muna ako. Mahal na kapatid, mula nang dumating ka dito, hindi pa kita nakitang nagsuot ng iba eh. Puro ka ako kulay violet. Ano ba naman yung nasa isip at damdamin mo? Talaga baka kung gusto mong magpakabanal? Kasi kako yung kulay na yan ay kabanalan eh. Nagagawa mo kaya kako yung kabanalan eh. Dati kakakumpot sa manunugal. Nasinda. Hindi nagsusugal. Kinwento ko lang yun. Tumawa lahat sila, no? Hindi yun. Pero hindi ko sasabihin kung ano po sa kalkang hindi manunugan. Ayoko na sabihin, baka magalit. Kaya, pag naka-violet ka na, ako baka kaya magalit yan, hindi na babalik bukas. Kasi yung kasama niya nung nagdamdam, hindi bumalik eh. Sabi ko, ano naman kung di ka magbalik. Hindi po ba? Tutuloy ko ba? Wag na, baka nakatawa ka ngayon, mamaya minumura mo ako. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Tapos, sabi nila, gusto ko na po kang magbago eh. Nakakadama po ka, ako eh. Pag sinumpong naman ang pagkatao, hindi makapagbago buhay. Buhay ba, Ama? Ganun pa o buwa? Ganun po ba yun? Ano ba? Ano bang nangyari sa inyo? Op. O, nag-away. Gusto nyo bang bigyan ko kayo? Ha? Gusto nyo bang bigyan ko kayo? Gusto nyo bang mabigyan kayo? Ayoko na sa inyo. Napakababait nyo. Napakabait nyo. Ay, nadurog na nga. Nababasag na po. Putol-putol. Putol-putol naman. Hindi na parte-parte. Putol-putol naman. Biyak-biyak. Yung mag-asawa lang ang magkabiyak. Nako.
pagkain yan pag nabasag. Pagulungin, parang gulong. Gumugulong ang buhay, di po ba? Ganyan din naman ang itlog, gumugulong, di ba? Pula. Pero ang loob ay? Anong kulay ng loob? Anong kulay ng loob? Anong kulay ng loob? Anong kulay ng loob? Hala, mga anak. Bigyan nyo naman karapatan yung kapwa nyo. Hala. Nako. Sige. Nako. Mapalad ka. Ay, mga anak. Ay, talagang kababait. Ay, kababait niyong bata. Ay, kababait niyo. Talaga sa bata pa lang may matapang na. Yun, bigay mo doon. Ay. Buhay ba ang ama? Napakabuti ng ama. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Oops! Dito na naman sila. Talagang walang likat talaga. Oh, wala na. Tapos na. Buhay po ba ang Diyos? Ay, namula. Ano po ibig sabihin yan? Yan ang artificial, humahawa. Ano po? Hindi original.
original, kahit saan mo ilagay, hindi hahawa. Maliban lagyan ng Clorox, ano po? Hindi hahawa, kundi mamumuti. Ano po? Ano po ibig sabihin? Kahit saan mo isama ang Diyos, hindi siya mahahawa sa kasamaan ng tao. Ngunit ang masamang espiritu, kapag sinama mo sa mabuti, pag hindi totoo mabuti, mahahawa siya sa gawa ng masama. Buhay ba ang Ama? Kaya anong gusto ng Ama? Magpakatotoo, magpakatapat kayo, Diyos Ama'y sa inyo, pagkagalakin kayo. Buhay ba ang Ama? Subalit, sabi nga po, napakahirap talagang magpakatotoo. Ano po? Nahirapan po ba kayo? Hindi po talaga mahirap pag talagang totoo na ninyong gusto. Mahirap lang po magpakatotoo pag ayaw nyo. Totoo po ba yon? Ngunit kapag gusto nyo po, walang mahirap. Magaan lahat. Madali lahat. Ibig sabihin lang po ni Re, kaya nahawahan, walang bendisyon, ano? Buhay ba ang Diyos? Amoy itlog. Sige po, ano po bang itlog ang hindi malansa? Meron po ba? Itlog ng manok, itlog ng hayop. Hayop po yun eh. Itlog, lahat ng itlog malansa. Pero masarap ano po? Masarap ang itlog. Tama po ba? Sana naman po, huwag yung malansa lang ang gustuhin ng tao na masarap. Yung pong masarap na hindi malansay gustuhin. Ano po ba yung hindi malansang masarap? Ang salita ng banal na Ama. Ang salitang banal na walang kalansa-lansa. Napakasarap pong namnamin at lasapin. Tunay na napakasarap. Walang kalansa-lansa. Tunay na nagbibigay panlasa sa buhay ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan, naway nagsigala ang inyong mga kalooban, napayapa ang inyong kaisipan, sumigla ang inyong pananampalataya, tumibay ang inyong mga pag-asa. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kapag yung kwento ay makakabuti, dapat nakakasaya. Ngunit kapag yung kwento ay nakapagpapasama, dapat haranggahin na. Tama baga? At yun ang dapat sa tao. Pag ang kinukwento ng kapwa niya ay alam na hindi makakabuti, haranggahin mo. Huwag mong pahintulutang maituloy at ipagpatuloy pa. Kaya lamang ang tao, dahil yun ang gusto, ay tuwang-tuwa nakikinig kahit mali na sila. Ngunit ang Ama, kapag ang hindi totoo, ay narinig niya, ayaw niya nang matuloy pa ito. Dapat ganun ang taong makatotoo sa Diyos na totoo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sa inyong lahat, pagharian kayo. Kumusta na po ba kayo? Kumusta ba kayo po? Mali ang tanong, ano? Kumusta po ba kayo? Pag sinabing, kumusta ba po kayo? Ay, pangit ano? Kumusta po ba kayo? Maganda no po? Pag sinabing, kumusta ba po kayo? Hindi tama, no? Kaya sa salitamang pagbibigkas, may tamang pagsasalita. Tama po ba? O Jessica, tapos na ba yung concert natin? Ha? Ay, tinapos mo na? Kumita ba tayo? Wala yung ano mo eh. Wala yung meron silang mission eh. Kaya, may bukas na lang tayo, no?
may bukas pa. Gusto mo bang mag-concert? Ayaw niya. Ayaw niya. Pero mahalaga, may natutunan ka na anak para sa Panginoon? At yan ba'y nagpagalak, nagpatibay sa iyo? At yan ang lagi mong buhayin sa puso mo at patuloy na magbabalik ang lahat ng mabuti at mabubura na lahat ng di tama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Halimbawa po, na naginip kayo, ang panaginip nyo hindi maganda, babalik-balikan pa ba ninyo sa isip ninyo para kayo magalit o kayo ay matakot? Di ba? Buburahin nyo na yon. Ganyan din yung naghahanap sa buhay ng tao. Kapag hindi maganda, wag mo nang balik-balikan sa isip mo para hindi ka na nagagalit, hindi ka naiinis, nalulungkot. Buhay ba ang Ama? Ngunit kapag mabuti at nararamdaman mo ang pagmamahal ng Ama, aba, wag mong buburahin yan, wag mong aalisin yan, patuloy mong buhayin sa puso't isip mo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng kasiyahan, patuloy na pag-asa, pananalig na matapat, pananampalatayang totoo. Doon sa Ama'y makipagtipan kayo sa puso't isipan nyo, ipakipagniigan nyo siya upang sa gayo'y maramdaman yung lubos, buhay na buhay siya sa inyo. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tayo na po, mga minamahal. May bukas pa po, no?